Sa datos ng World Risk Index 2024, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang palaging nakararanas ng kalamidad. Oo, nandun tayo sa on top of the list, pero it doesn't mean we are not prepared kasi napaka-unique ng sitwasyon natin. No? Say for example, ngayon ma'am, dito sa mga kondisyon na ito, hindi pa tayo nakakatapos sa response and early recovery. Ito na naman yung panibagong bagyo. Just recently, we hosted the Asia-Pacific Ministerial Meeting for Disaster Risk Reduction. Inatenan po ito ng iba't ibang countries, particularly located dito sa Asia-Pacific region and beyond po. No? At talagang tinitingnan po nila, talagang namamangha po sila kung paano ginagawa ng Pilipinas yung ganong sitwasyon po. Kasi sa kanila, minsan po, isa o dalawa nagpapanik na sila, medyo medyo anxious na sila, pero tayo sunod-sunod pa lang po, pero talagang we try our best po talaga to address, no? Besides po, tayo yung bansa na siguro non-negotiable yung talagang we have to be prepared. Tulad ni PO 3rd Glenn, unang beses ding naranasan ni PO 1st Marco Luna ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Siya ang team leader ng isa sa mga grupo ng Philippine Coast Guard Station Camarines Sur. Grabe po yung lakas ng agos po ng tubig, saka mabilis po siyang tumaas. Na hirapan po kaming yung boat namin, maneuver. Yung current po ma'am, yung agos ng tubig, kahit saan po nanggagaling, may galing kanan, kaliwa, sa harapan yung pagpausad, talagang hirap na hirap po yung boat po namin, halos hinahampas po sa mga bakod ng mga bahay-bahay. 30 taon na sa serbisyo si PO 1st Marco, pero ito na raw ang pinakamalalang karanasan niya sa tagal niya sa serbisyo. Halo-halo na pag kinakabahan kasi lalo na nung gabi, talagang palakasan na lang loob. Kasi talaga mahirap po talaga. Kasi yung pumano kami lumusong, gabi po kami nung nag-rescue doon sa PNR. Nagkakabit po kami ng mga tali-tali para makaabante lang yung boat namin. Tapos tatali na naman sa unahan para maabante lang po yung boat. Boat! 1, 2, 3 up! 3 up! 1, 2, 3 up! Pero kahit tapos na ang Bagyong Christine, naka-standby pa rin si PO 1st Marco dahil sa pagmomonitor ng masamang panahon. Mayroon tayong i-rescue na mga na-stranded, mga na-trap sa mga bahay nila sa Bula. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Pull out. Ibinahagi rin ni PO 1st Marco ang ilang standard procedures sa tuwing meron silang rescue operations. Ito rin po paglagay ng helmet, kailangan din pong i-asiguro natin na nakalak po ito para hindi po matanggal. Tapos tamang-tama lang po yung higpit niya. Ganito po yung proper na paglagay ng life jacket. Ito po dapat po ito, maikabit po natin dito sa ilalim. Kasi pag hindi po natin ito maikabit na maayos, may tendency na matanggal po sa pag umano tayo sa tubig. Taong 2010 nang maisabatas ang Republic Act 10121 o National Risk Reduction and Management Act. Layo nitong patatagin ang disaster response sa bansang tulad ng Pilipinas na hazard-prone. Isa po ito sa mga talagang pinakamatibay na leksyon na natutunan natin dito. Importante po, kahit na po sabihin nilang OA tayo or paulit-ulit or kahit na po nasabi na natin ulit-ulitin natin at saka ang ano po dito is talagang makita ng ating ordinaryong kababayan, ordinaryong mamamayan kung anong ibig sabihin natin. Pagka mas pinapalakas natin yung kapasidad natin, especially the first two pillars, yung prevention and mitigation at saka kasama po dito yung early warnings, yung dissemination of information, and then yung mga talagang science-based, mga modern technology para po mas ma-inform po natin ang ating publiko. Isa sa dinevelop na platform ng Department of Science and Technology o DOST ang Hazard Hunter PH app. Nakapaloob dito ang iba't ibang hazard information and assessment ng bawat lugar sa Pilipinas. Makatutulong ito para mapaghandaan ng mga kalamidad na posibleng dumating sa bansa. Bukod pa rito, nagbibigay rin sila ng recommendation kung ano nga ba ang mga dapat gawin kung sakaling nasa hazard-prone area ang isang lugar.
Buwis buhay ika nga ang pagiging isang rescuer, hindi simpleng trabaho dahil marami ang nakataya rito. Oras, lakas at buhay ang sakripisyo. Sinasabi sa akin ng asawa ko, mas marami ka pa ng time sa trabaho kaysa nga sa pamilya natin. Hindi ka na nga kilala ng anak mo. Lagi ka na lang ngayang trabaho ngaya. Yun lang ang part na napakasakit sa bilang rescuer, ma'am, yung malayo ka sa pamilya mo. Pero kahit gaano pa man kabigat ang sinumpaang tungkulin ni na PO 3rd Glenn at PO 1st Marco, patuloy silang magiging tapat sa serbisyo para sa kapakanan ng kani-kanilang pamilya at lalo na ng ibang tao. Kahit pa ang isang paa nila tila laging nasa hukay.